Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan at welcome sa ating pinakabagong ulat dito sa Update Weather. Bago tayo pumunta sa ating napaka-importanting balita ngayong araw, gusto ko muna kayong kamustahin. December 17 na bilang na lang ang mga araw bago ang Pasko, pero tila hindi nagpapahinga ang ating panahon. Marami sa inyo ang nagtatanong kung magiging maulan ba ang ating Christmas week o kung kailangan na ba nating maghanda para sa mas matinding lamig. Kaya naman, bago tayo magpatuloy sa ating napakalawak na diskusyon tungkol sa apat na weather systems na kasalukuyang nasa loob ng ating bansa, hihilingin ko muna ang inyong mabilis na suporta. Kung gusto ninyong laging nauuna sa mga balita tungkol sa ulan, bagyo at temperatura, siguraduhing i-click ninyo ang subscribe button at ang notification bell sa gilid. Ang inyong simpleng pag-subscribe ay malaking tulong sa aming maliit na channel upang patuloy kaming makapaghatid ng libre at tumpak na impormasyon para sa kaligtasan ng bawat Pilipino. Huwag na nating patagalin pa, himayin na natin ang lagay ng panahon ngayong araw at mamayang gabi. Sa ating pagsisimula, pag-usapan muna natin ang namamayaning lakas ng hanging amihan o ang northeast monsoon. Ngayong kalagitnaan ng Disyembre, lalong lumakas ang bugso ng malamig na hangin na nanggagaling pa sa Siberia duman sa malawak na dagat ng China at Pacific. Dahil dito, ang malaking bahagi ng Northern Luzon, lalo na ang Batanes, Babuyan Islands, at ang Ilocos Region ay nakakaranas ngayon ng tinatawag nating seasonal chill. Ang temperaturang ito ay hindi lamang nagdadala ng ginhawa kundi pati na rin ng mga manakanakang mahinang ulan. Ngunit habang nag-i-enjoy ang ilan sa lamig, mayroong isang mas seryosong weather system tayong binabantayan. Ang shear line. Para sa kaalaman ng lahat, ang shear line ay ang tagpuan ng malamig na hangin mula sa amihan at mainit na hangin mula sa silangan. Kapag nagsalubong ang dalawang ito, asahan ng makapal na ulap at matagal na buhos ng ulan. Ngayong araw ang mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Aurora, at maging ang bahagi ng Quezon at Bicol, region ay nasa ilalim ng banta ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Pinapaalalahanan natin ang ating mga kababayan doon na maging alerto sa posibleng pagbaha dahil ang lupa ay mabilis nang mapuno ng tubig sa mga ganitong klasing panahon. Sa Central Luzon naman at dito sa Metro Manila, asahan ang bahagyang maulap na kalangitan sa umaga. Maaaring sumilip ang araw sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 11, pero huwag kayong magpapadaya dahil pagsapit ng hapon, ang init ng araw ay magdudulot ng evaporation na magiging mitsa ng localized thunderstorms. Ibig sabihin kahit maaraw sa umaga, bigla ang bubuhos. Ang ulan sa hapon na kadalasang tumatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya kung kayo ay may mga lakad o kailangang mag-grocery para sa darating na Pasko, mas mainam na gawin ito ng maaga o kaya naman ay laging magdala ng payong. Para naman sa ating mga kapatid sa Visayas, partikular na sa Eastern Visayas tulad ng Samar at Leyte, asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan dahil sa epekto ng easterlies o ang hanging, mainit na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Bagaman hindi ito kasing tindi ng shear line, maaari pa rin itong magdulot ng sapat na ulan para maging madulas ang mga kalsada. Tumungo naman tayo sa Mindanao, kung saan ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ay nananatiling aktibo. Ang ITCZ ang dahilan kung bakit halos buong taon ay nakakaranas ng ulan ng Southern Mindanao. Ngayong araw, ang Davao Region, Zamboanga Peninsula at ang buong Socisias Casargen ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog. Sa mga nakatira malapit sa paanan ng mga bundok sa Mindanao, mangyaring maging maingat sa banta ng landslides. Ang mga pariulan na dala ng ITCZ ay madalas na unpredictable at maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng tubig sa mga ilog. Para naman sa Northern Mindanao, ang panahon ay magiging mas maaliwalas kumpara sa South, pero hindi pa rin mawawala ang mga panandaliang ulan sa hapon. Pagdating naman sa lagay ng panahon mamayang gabi, inaasahan nating mas mararamdaman ang Paskong lamig. Sa Baguio City, ang temperatura ay maaaring bumaba hanggang sa 15 degrees Celsius o mas mababa pa depende sa taas ng inyong kinalalagyan. Sa Metro Manila, maglalaro ang temperatura sa pagitan ng 23 hanggang 24 na degrees Celsius pagsapit ng madaling araw. Ito na ang panahon na masarap ang humigop ng mainit na sabaw o kape, pero tandaan na ang lamig na ito ay madalas ding nagdadala ng sipon at ubo, kaya alagaan ang inyong kalusugan. Sa mga coastal areas naman,
Lalo na sa hilagang baybayin ng Luzon, meron tayong inilabas na gale warning. Ang mga alon ay maaaring umabot sa 4 na metro o higit pa dahil dito mahigpit na pinapayuhan ang ating mga mangingisda at ang mga gumagamit ng maliliit na bangka na huwag munang pumalaot. Napakadelikado ng dagat sa mga ganitong panahon dahil sa lakas ng bugso ng hanging amihan. Ngayon, bakit ba ganito ang panahon natin ngayong Disyembre? Ayon sa ating mga climate data, ang Pilipinas ay kasalukuyang nasa transition period kung saan ang La Niña ay nagpapakita pa rin ng impluensya. Bagaman wala tayong aktibong bagyo or low pressure area LPA na nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR sa loob ng huling 24 na oras, hindi tayo dapat maging kampante. Ang kasaysayan natin ay nagpapakita na ang buwan ng Disyembre ay madalas magdala ng mga huling bagyo na minsan ay tumatama sa Visayas at Mindanao. Kaya naman dito sa Update Weather, araw-araw nating binabantayan ang mga international satellite images upang masiguro na kung may mabubuo mang sama ng panahon, kayo ang unang makakaalam. Gusto naming maging tulay ninyo sa impormasyon na hindi lang basta balita, kundi impormasyong nakapagliligtas ng buhay. Bago natin tapusin ang ating ulat, nais kong magpasalamat sa ating lumalaking komunidad. Napapansin ko ang inyong mga komento mula sa ibang panig ng bansa, mula sa Batanes hanggang sa Tawi-Tawi. Gusto kong tanungin kayo, ano ang kasalukuyang lagay ng panahon sa inyong lugar? Umuulan ba diyan sa inyo ngayon? O baka naman sobrang init sa inyong probinsya? I-comment ninyo ang inyong lokasyon at ang kasalukuyang kondisyon ng inyong paligid. Ang inyong mga real-time updates sa comment section ay nagsisilbing gabay din para sa ating iba pang mga viewers na maaaring bibiyahe papunta sa inyong lugar. Halimbawa, kung ikaw ay taga Isabela at malakas ang ulan, malaking tulong ang iyong komento para sa mga taga Manila na nagpaplanong umuwi sa inyo ngayong weekend. Bilang pangwakas, muli naming binibigyang diin ang kahalagahan ng paghahanda. Laging magdala ng gamit panlaban sa ulan, siguraduhing maayos ang inyong mga bubong at kanal upang maiwasan ang abala. At higit sa lahat, makinig sa mga babala ng inyong lokal na pamahalaan. Dito sa Update Weather, kami ay katuwang ninyo sa bawat pagpatak ng ulan at sa bawat pagsikat ng araw. Huwag kalimutang i-share ang videong ito sa inyong Facebook groups, sa inyong pamilya sa Messenger, and sa inyong mga kaibigan. Ang pagbabahagi ng tamang impormasyon ay isang paraan din ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong walang sawang pagsuporta. Bukas ng umaga ay magkakaroon tayo ng panibagong update para makita natin kung may pagbabago sa direksyon ng mga weather systems na ito. Ako ang inyong Gasmos sa panahon, laging nagpapaalala. Ang impormasyon ay proteksyon at ang pagiging handa ay walang katapat na halaga. Manatiling ligtas, manatiling tuyo, at magkaroon kayo ng isang mapayapa at ligtas na araw, Pilipinas. Hanggang sa muli nating pag-uulat bukas dito lang sa Update Weather. Maraming salamat at paalam.